Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli kay Kuya Uming. Alam ko magiging masaya ang lahat. Hindi lang yung ating mga viewers, yung mga sponsors, lalong-lalo na si Kuya Uming po mga kabayan. Yes, meron akong balita. Agad-agad po mga kabayan. Kasi alam nyo po kanina, no? Kinang umaga pa lang ay pinunta namin dito sa Kuya Uming mga kabayan. Hindi ako umuwi ng bahay. Dahil yung team natin abala din po sa paghahagilap ng mga butihing tao, mga kabayan, na kahit papaano yung ating kahilingan ay ibinigay ng Panginoong Diyos. Kaya nandito at bumalik ako kaagad kay Kuya Uming para ibalita ko sa kanya ang magandang balita. Kuya Uming! Kuya Uming! I'm back! Ay, anong ginagawa niya? Anong ginagawa niyo po dyan? Inaayos niya po yung mga nabasa. Hali po muna kayo. Dahil meron akong balita sa inyo. Hali po kayo, Kuya Uming. Hali po kayo. Kuya Uming. Hali po kayo. Bumalik ako kaagad, Kuya Uming, kasi may magandang balita para sa iyo. Ready na ba kayo? Ha? Ayos? Ready na kayo sa aming balita? Ha? Okay. Ang aming magandang balita, Kuya Uming, ay meron pong butihin na mag-asawa na bibigyan tayo ng kapirasong lupa, ipapahiram sa atin. Actually, hindi ibigay mga kabayan. Ipapahiram po sa atin para meron po kayong pagtatayuan ng bahay kubo nyo. Ayos! O ayos! Ayan. So, masaya kayo sa balita? Ha? Na meron tayong malilipatan at makakagawa tayo ng bahay kubo? O, mukhang biglang maaliwalas yung mukha ni Kuya Uming mga kabayan. Para bang gumaan. Kanina parang ang lungkot-lungkot ng mukha niya. Ngayon nagiging maaliwalas yung mukha niya na balita yung balita natin sa kanya ay napakaganda. Dahil merong mag-asawa na willing magpatira habang gusto niyo at malagyan natin ng maliit na kubo. Ako'y napakasaya ng aking puso, Kuya Uming, kasi kahit papaano sa hirap ng buhay ngayon, ang daming problema, ang daming sakuna na dumating sa buhay natin, pero meron at meron pa ding natitirang mga taong napakabuti ng puso nila na willing din tumulong sa mga kagaya natin, sa mga kagaya nyo na hirap ang tirahan, na nakita naman namin yung inyong sitwasyon dyan kung gaano kahirap. Pero ngayon, Kuya Uming, matutuldukan na ang hirap, yung dinanas nyo po dyan sa kubong yaan, sa ilalim ng punong mangga, dahil merong magpapahiram sa atin na grabe, napakalaki ang puso para sa mga mahihirap. Kaya tara, puntahan po natin para makita nyo po yung pwesto kung saan po kayo lilipat. Okay? Okay, sige, sarado nyo muna yung mansion nyo. Yan, sarado nyo po. Yan. So, ayan po mga kabayan. Ay, Diyos ko, excited na ako, no, na makita yung pwesto po mga kabayan at ipakita ni Kuya Uming po yung paglilipatan niya. Hindi naman kalayuan dito mga kabayan, no? Nakausap na ng team natin kasi pinahanap po talaga ng team natin mga kabayan yung may-ari, no? So ngayon hindi ko pa nakausap na ako mismo, pero nakausap na ng ating team at tuwang-tuwa din po yung ating team mga kabayan sa offer na napakaganda para dito kay Kuya Uming. Kaya Diyos ko, sinagot ka agad. Grabe yung panalangin ko. Sabi ko, Lord, sana may mga taong kasangkapan din na gamitin nyo po para makatulong din sa mga kabayan natin na katulad ni Kuya Uming. Diyos ko, ang bilis sumagot ni Lord. Thank you, Lord. Ang bait mo talaga sa amin. Diyos ko, lahat ng aming misyon ay talagang nandyan kayo palagi na nauuna at nag-guide sa amin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Napakabait nyo. Tapos ngayon, agad-agad, wala pang ilang oras po mga kabayan, bumalik ang team at nagbalita sa akin.
Thank you. Halip po kayo, Kuya Uming. So ngayon, pupuntahan po namin mga kabayan. Tara, puntahan po natin yung pwesto, no, na mapaglipatan. Hindi kalayuan dito mga kabayan. Siguro more or less nasa 500 meters away, no? O tabi kayo, mamaya na, tabi muna. Tabi, mamaya na, tawid. Hindi kalayuan mga kabayan kung saan yung lumang bahay kubo ni Kuya Uming, mga 500 meters away. No, mga ganyan, more or less 500 meters po mga kabayan. Kaya Diyos ko, excited na rin po ako makausap kung sino man yung may-ari mga kabayan. Sana nandyan. No, sana nandyan po mga kabayan. Kuya Uming, tawid tayo. Kasi magkabilaan po mga kabayan ay daanan ng tubig. O dito may daanan ng tubig. Doon naman sa kabila daanan ng tubig, no? Kaya talagang sapol yung bahay ni Kuya Uming, no? Yan po yung problema pag ulan po mga kabayan. Halip po kayo. Malapit lang po dito yung ating paglilipatan, no? Kaya pag once na napagawa natin yon, may awa ang Panginoong Diyos ipagkaloob sa atin, ay wag na po kayong bumalik dyan, ha? Siguro yung mga tanim-tanim nyo lang pwede yung balikan or magtanim kayo dyan, pero mayroon naman ding sigurong space doon. So talagang sisirain natin yung mga tagpi-tagpi mong kubo doon, ha? Tsaka wag na kayong gumawa doon, ha? Pag mayroon na kayong bago, wag na kayo bumalik doon at gumawa pa. Ito na yung tirahan mo, Kuya Uming, ha? Okay. So ayan po mga kabayan, wala na po tayong problema doon sa pagtatayuan, sa paglilipatan. Ang ipag-pray na lang po natin ngayon mga kabayan, yung ating mga sponsors, no, na suportahan po tayo sa pagpapagawa sa simpleng bahay kubo na kahit 4 na yero mga kabayan, no? Yun na lang po ang ipag-pray natin na sana magkaroon tayo ng sponsors para dito kay Tatay Ronnie. Kaya nanawagan na naman tayo, nabuksan ang mga puso ng ating mga sponsors po mga kabayan na makapaglikom tayo at makapagbigay ng bahay kubo kay Kuya Uming. So ayan po mga kabayan, nandito na nga po tayo. Ayan, ito po mismo, dito po mismo mga kabayan sa harapan ko na pwede tayong magtira, no? Ito po mismo sa harapan ko mga kabayan na dito tayo pwedeng maglagay ng kubo ni Kuya Uming na pwede natin ma-yero. Walang sisita, walang magagalit. Kasi nakausap na po mismo ang may-ari. Mamaya puntahan ko po mismo ang kubo na may-ari mga kabayan ng lupa. Kung nandyan ako mismo ang magpapasalamat at makikipag-usap po sa kanila. Pero 101% na po mga kabayan, ito daw ang tinuro ng may-ari ng lupa mga kabayan. Mismo katabi dito sa kanyang kubo kung saan ay dyan din po sila pumupunta. Ito ang inoffer. Kung okay lang daw, pwede siya dito. No? Malaki na po ito mga kabayan. More or less nasa 50 square meter, no? Kung sakupin doon nasa more or less mga 40 to 50 square meter po mga kabayan. Napakalaki na nito. Although hindi patag. At ganun din, meron ding ilog doon sa likuran. Pero mataas. Mataas itong part mga kabayan, kaya okay lang. Kung tataas man ang tubig, siguro tataas na ng konti, pero hindi talaga abot ito kasi mataas to, slanting yung lupa. Ang pagtitirikan natin at pagtatayuan ng kubo ni Kuya Uming ay bandang itaas po mga kabayan. So syempre, ang gagawin na lang po natin para sure tayo, hindi tayo kampante, ang gagawin po natin, taasan na lang po natin yung ating poste. And then maglagay na lang tayo yung bahagyang ilang dangkal na puting po mga kabayan para make sure na matibay po talaga kahit mga ganyan po mga kabayan kataas,
no, ay pwede na. So ganyan po, idikit na lang po natin dito, banda, tapos dito, malayo na sa tubig. Hindi na siya worried mga kabayan. No, hindi na siya aabot dito. No, tataas man siya pero doon lang banda. Kasi nandito tayo, banda magtayo. Yung banda dyan, ipuputing natin para sigurado na hindi rurupok kaagad yung poste ng bahay ni Kuya Oming. Kasi nga, may sapa or may ano dyan, may tubig po dyan mga kabayan. Kaya, salamat, no? Subukan ko na puntahan kasi ang katabi dito mga kabayan ay nandyan din po yung kubo ng may-ari mga kabayan. Sabi pa nga niya mga kabayan sa team natin, maganda nga kung dyan siya. At least walang magpapaalis, no? At least may kuryente kami, pwede namin siyang ilawan. Napakagandang offer mga kabayan. Talagang may puso, busilak ang puso. Hindi lang kuryente po mga kabayan, pati tubig, malapit siya. In-offer ka agad. Wala pa dito si Kuya Oming, hindi pa nakapagtayo ng bahay kubo. Pero yung kabutihan ng puso ng mag-asawa mga kabayan, nandoon na kaagad. Nag-offer kaagad ng kuryente, pwedeng magpailaw dyan ng kuryente, plus tubig. O ano ba naman kahit isang pirasong ilaw mga kabayan, 'di ba? Kasi 4 na yero lang naman, kahit isang ilaw lang mga kabayan, napakalaking tulong po yung kay Kuya Oming po mga kabayan. Plus tubig na importante sa lahat mga kabayan, plus tubig. Kasi naglalakad pa si Kuya Oming ng more or less 500 meters, balikan po yun mga kabayan. So isang kilometro po yun. No, yung nilalakad ni Kuya Oming para mag-igib ng inumin tubig niya. Dito, may kuryente, may tubig na in-offer sa may-ari. Ay Diyos ko, saan ka pa? 'Di ba? Kaya sabi ko, yung grabe, ang bait talaga. Sabi ko, oh my God, ang bait talaga ni Lord. Kasi habang nagbablog ako kanina ni Kuya Oming, iniisip ko, dinadasal ko rin yung team habang naghahagilap kung sinong may-ari dito mga kabayan. Tamang-tama, nandito yung may-ari kanina daw at kinausap ka agad. Sabi ko, grabe ang bait ni Lord. Meron siya kaagad ginamit na tao na magbigay ng pag-asa din sa mga taong tinutulungan natin. Kaya hindi ko pa naman nakausap yung may-ari mismo mga kabayan, na ako mismo ang kumausap. No, pero lubos, taos puso ako magpapasalamat sa mga katulad nyo. Si Nanay Yolanda and Tatay Glenn, salamat po. Hindi ko pa naman kayo nakausap pero sobra-sobra ang pasasalamat sa puso nyo na meron pang taong kagaya nyo na ginamit ni Lord na naging kasangkapan para makatulong din sa ibang tao. Maraming salamat. Naku, salute po ako sa inyo, Nanay Yolanda and Tatay Glenn, sa kabutihan nyo. At ganun din sa mga anak at sa pamilya nyo po. Maraming salamat. Tularan po sana kayo ng ating mga kababayan. Sana tulad sa inyo, no, na napakabusilak ang puso, na hindi nakakalimot tumulong at hindi nakakalimot ibahagi kung ano yung biyaya na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. Salamat po, Nanay Yolanda and Tatay Glenn. So ayan po mga kabayan. So Kuya Oming, halip po kayo Kuya Oming. Kuya Oming, sabi po ng may-ari na si Nanay Yolanda and Tatay Glenn, dito po tayo magtayo. Dito tayo banda magtayo. Pero magpapaalam pa tayo, alisin natin yung mga puno. Okay na. Okay na daw, sabi ng mga kabayan. Okay na daw, sabi ng may-ari. O di ba? Agad-agad, action. Okay na daw, tabasin at linisin para anytime. At sinabi pa po mga kabayan, anytime kahit wala kami, gawin nyo na. Imagine mga kabayan parang tumayo yung balahibo ko mga kabayan sa mga ganyang klaseng tao. Ako'y naa-amaze at natutuwa sa mga ganyang klaseng tao mga kabayan. Sinabi na, ito na yung lilipatan, tabasin yung kung anong nakakasagabal dyan, linisan nyo na, bahala na kayo. May tao man dyan sa kubo namin o wala, gawin nyo na, bahala na kayo. May tubig, may kuryente pa. Saan ka maghanap? Napakahirap hanapin ngayon mga kabayan sa mga ganitong klaseng tao. Sa totoo lang, napakahirap. Pero ito, nakakaiba. Grabe, iba yung puso. Iba yung pagmamahal sa kapwa niya, no? So Kuya Oming, ito po dito tayo. Dito tayo, kunti lang naman, no? Dito tayo magtayo ng bahay kubo nyo. Hindi na natin pantayan yan kasi walang lupa dikit to Ano to nakasemento to siya
O, bato yan, bato yan. So, ang gagawin natin, taasan na lang natin, tapos meron namang sahig, no? Huwag mo nang problemahin dyan sa ilalim. And then, siyempre, tutulong tayo, no? So, okay sa'yo? Okay? O, okay pa sa alright. No, masaya. O, anong sabihin mo doon sa may-ari na napakabuti? Salamat, ma'am. So, ayan po mga kabayan, no? Pagpasensyahan nyo na po si Kuya Oming mga kabayan, no? Minsan, hindi ko na talaga siya pinipilit na magsalita kasi hirap din po pa rin si Kuya Rooney, no? At ang importante, hindi baling maubos yung salita ko mga kabay na ako na lang lahat ng sasalita, pagpasensyahan nyo. Kasi talagang ganyan, kailangan ko magsalita, no? Kailangan ko rin ako magtanong, saluin ko rin yung bato sa akin mga kabay, ako rin. Kasi syempre, alam naman natin mga kabay na hirap magsalita. Ang importante, maiabot natin yung tulong natin at maipadama natin yung pagmamahal natin at magawa natin yung mission natin para sa kanila, no? Kahit nahirapan ako makikipag-usap, no? Pero okay lang yan mga kabayan, no problem, kakayanin ko po yan alang-alang sa mga kababayan natin. Basta nandyan lang po kayo nakasuporta sa akin dahil kayo po ang nagpapalakas sa aking tuhod, no? Na sa araw-araw na ating mission na bigyan kami ng lakas ng katawan sa araw-araw dahil yung aming inspirasyon ay kayo pong lahat, yung ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, lahat po kayo ay nagbibigay sa amin ng lakas ng tuhod sa araw-araw ng aming paglalakbay. Kaya okay na po mga kabayan, no? Okay pa sa alright po mga kabayan. Talagang napakaganda ang balita ngayon, no, na agad-agad binalikan po namin si Kuya Oming. Try po natin mga kabayan yung kubo ng may-ari. Gusto ko makausap si nanay and si tatay, no, na ipaabot ko yung aking pasasalamat personally po mga kabayan kasi yung team lang po ang nakausap natin. So ayan po mga kabayan, sinubukan ko rin po dumaan dito sa may-ari ng lupa na paglilipatan ni Kuya Oming pero wala po sa ngayon, no, wala po sa ngayon kasi siguro parang rest house nila dito kasi may mga kambing, may mga bibi. So parang rest house nila, mini farm dito mga kabayan, no? Siguro papunta-punta lang sila. Kaya wala sila ngayon dito mga kabayan. Di bale, basta nakapagpaalam na tayo, yung team natin at nakausap na at yung offer nandoon lahat. Sa susunod po mga kabayan, titiyakin ko na makausap ko po yung mismong may-ari, yung mag-asawa. Maraming salamat po muli, Tatay Glenn and Nanay Yolanda. Nawa ibigyan pa kayo ng maraming biyaya at bigyan pa kayo ng malakas na pangangatawan sa araw-araw. No, ibalik sa inyo ng 100 times yung kabutihan nyo. Kaya maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.